ang Operation Epic Fury, inilunsad laban sa Iran. Sa unang araw ng pag-atake, 1,000 target ang sabay-sabay na napasabog. Mga bunkers, paliparan, mga sasakyang pang-militar, missile launchers at marami pang iba. Halos wala nang natira sa militar ng Islamic Republic. Pero anong meron ng Estados Unidos na kaya nitong pasabugin ng 1,000 target ng sabay-sabay? Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na pinahayag ni Trump na kung hindi susuko ang Iran, hindi sila titigil hanggat hindi nagiging abo ang buong sandatahang lakas ng Republika. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Ang malawakang kampanya ng air at missile decapitation strike ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran ay nagpapatuloy pa rin. Sa loob ng 1 linggo, napasabog ang mahigit 2,000 target sa iba't ibang bahagi ng bansa. Karamihan ay mga military bases, pasilidad ng Islamic Revolutionary Guards Corps, mga missile at drone factories, command centers at ilang gusali ng gobyerno na konektado sa pamumuno ng Estado. Napasabog din ang Basij paramilitary headquarters, ilang military garrisons, mga army logistic depots, missile launch sites, ballistic missile storage facilities, drone bases, weapons depots, military radar installations. Kahit mga sasakyang umaandar ay hindi nagmintis. Kaya marami ang nagtatanong, paano ito ginawa? Ang layunin ng operasyon ay pahinain ang kakayahan ng Iran sa militar at bawasan ang kontrol ng pamahalaan. Magagawa lamang ang balak kung marami silang mapapasabog ng sabay-sabay sa unang atake. Ito ay upang hindi makatakas yung mga mobile missile launchers, mga drones at iba pang sasakyang gamit ng militar. Kung matatandaan, hindi nakatakas ang Supreme Leader dahil sabay-sabay ang pagsabog. Siyempre, kung marami silang mawawasak, mababawasan agad ang kakayahan ng Iran na makaganti. Binalita ito sa Fox News na sa unang araw ng pag-atake ng US, 1,000 target agad ang napasabog. Gamit ay mga Tomahawks, B-2 bombers at attack drones. Mantakin mo, 1,000 ang napasabog sa unang araw at sabay-sabay. Sa AP News, pinakita ang mga nasalantang target sa Iran. Ilan sa pinakitang nawasak ay ang Konarak Drone Base, pati ang Konarak Naval Base, yung Chocobok E Facility, ilang mga building na ginamit ng Iran Revolutionary Guards Headquarters, yung imbakan ng daang-daang mga missile sa Gamdare na nasa probinsya ng Alborz, yung higanting antena ng kanilang state broadcasting television. Inatake ulit yung Natanz Nuclear Facility. Kung mapapansin sa mga nakuhanan, pulido ang target. Walang bakas na may sumablay. Walang sira sa paligid. Precise ang sabog. Pati yung compound na tinitirhan ni Ali Khamenei na nasa gitna ng mga bahay ay precise din ang pagsabog. Bukod tangi na lang yung isang eskwelahan na pinasabog din. Kasama sa ginamit sa pag-atake ay mga satellite surveillance systems, drone reconnaissance at datos mula sa radar intelligence para matukoy ang eksaktong lokasyon ng mga ballistic missile launchers, mga air defense radars, command centers at mga naval assets. Kapag nakumpirma ang coordinates, ipinapasa ang resulta sa command system ng militar para malaman kung ano ang aatakihin. Mula rito, maglulunsad sila ng cruise missiles tulad ng Tomahawk, air-launched missiles mula sa mga bomber aircraft at precision-guided bombs.
Ang mga makabagong sandatang ito ay gumagamit ng GPS, inertial navigation at terrain matching systems para tamaan ng eksakto ang tinatarget. Pero may isang sandata ang Amerika na ngayon lang ginamit sa giyera. Isa sa nakamit ng Operation Epic Fury ay nakapagdulot ito ng kalituhan sa IRGC. Dahil 1,000 target ang tinamaan ng sabay-sabay sa unang araw, nasira ang communication lines ng militar, nalito ang kanilang radar detection at nagka-leche-leche ang command networks ng IRGC. Nahirapan ang mga tauhan sa lupa na makipag-ugnayan sa isa't isa. Hindi makapagbigay ng utos yung mga may ranggo pababa. Halos imposible ding mag-coordinate ng pandepensa. Kaya bumagal talaga ang kakayahan ng Iran na tumugon sa mga atake. Kung matatandaan, nag-retaliate ang Iran sa Bahrain, Qatar at UAE, mga lampas na ng tanghalian. Ilang oras matapos silang atakihin ng Amerika at Israel. Ibig sabihin lang, napurnada talaga ang kanilang opensa at ang kanilang depensa. Paano nga ba nagawa ng Amerika na mapasabog ang 1,000 target sa Iran ng halos sabay-sabay? Isang pasabog bawat isang target lang ang ginamit. Ibig sabihin alam ng Amerika kung nasaan ang tatargetin. Gumagalaw man o lumilipad, hindi nakaligtas. Sa lupa man o sa karagatan, kung ito ay target, siguradong sabog. Kung mapapansin na may mga infrared at night vision na nakatutok sa mga targets, tapos malinis ang bagsak ng pasabog. Yung ibang target ay gumagalaw pa, yung iba lumilipad. Yung iba ay lumilipat ng lokasyon, pero napasabog pa rin. Dito merong kakaibang sandata ang US na hindi pa nagagamit ng Russia o kahit ng China sa mga labanan. Hindi ito man or machine. Ito ay artificial intelligence na tinatawag na Claude. Kung merong Jarvis si Tony Stark, merong Claude, ang Pentagon. Ang AI model na Claude na dinevelop ng kumpanyang Anthropic PBC ay may kakayahang magsuri at umunawa sa daang milyong mga datos sa isang kisap mata. Nagsisilbi itong hyperspeed na analyst na nagbabasa ng mga satellite images, drone videos, at intelligence reports, tapos magkakalkula ng mga priority targets. Kung palipat-lipat ang isang missile launcher, aalamin ni Claude kung saan ito pupunta at saan hihinto at kung anong araw. Tapos ay magsusuhestyon ito ng pag-atake at kukumpirmahin ng space satellites. May mga satellite ang Space Force na nakatutok saan mang merong digmaan ng US. Sila ang sumisilip sa target at doon ibabagsak ang pasabog. Si Claude ay bahagi ng proyektong Maven na isinama ng Amerika sa kanilang military AI system. Isa sa mga trabaho ni Claude ay sumuri ng milyong-milyong mga datos para humanap ng patterns o palatandaan tulad ng posibleng missile launch sites, command centers o military base location. Kapag nakita ang mga target, binibigyan niya ito ng priority ranking o kung ano ang mas may dalang peligro, para mas madaling magdesisyon ng military planners kung alin ang uunahin o kung ano ang pagsasabay-sabayin. Ayon sa The Guardian, ang pagbomba na gamit ang AI ay may bilis na speed of thought. Sa madaling sabi, iniisip mo pa lang ang kalaban ay binobomba na ito ng AI. Dinisenyo ng kumpanyang Anthropic PBC ang AI na si Claude na maraming restrictions. Bawal itong magdesisyon hinggil sa anumang pag-atake o magdesisyon kung ano ang tatargetin. Magsisilbi lamang itong hyper-quick na analyst sa battlefield at magbibigay ng suhestyon sa militar base sa resulta ng kanyang analysis.
Maraming dahilan ng designer nito kung bakit may restrictions si Claude. Una ay dahil sa ang AI ay nagkakaroon ng bias kung ang mga impormasyong babasahin nito ay bias din. Halimbawa, kung ang mga datos na nakolekta ay mula sa mga Iranians, posibleng hindi nito ma-differentiate yung mga Iranians na sibilyan at mga Iranians na sundalo. Marahil ito ang dahilan kung bakit napasabog yung isang sibilyang eskwelahan. Peligro si Claude sa digmaan kung walang restrictions dahil sa wala itong puso at damdamin pagdating sa patayan. Kung ano ang dapat bombahin ay bobombahin. Subalit sa ikinagulat ng marami na nung ito ay mapasakamay ng militar, tinanggalan ito ng mga pagbabawal. Sa madaling sabi, pwede na itong kumilos ng walang haharang. Wala na itong mga guardrails o gabay sa tama o mali. Nakasaalang-alang na ang algorithm nito sa mga eksperto ng militar na inaasahan namang gagamitin ng mahusay. Pero may mga naniniwala na marahil isa sa mga dahilan kung bakit pinahayag ni Trump na sila ay nagsisimula pa lamang na kung hindi susuko ang Iran, ang susunod na atake ay mas malala. At ang kinatatakot ng marami, ngayong unrestricted na si Claude, mas marami pang sibilyan ang madadamay. Anong aral ang mapupulot dito? Ang inilunsad na Operation Epic Fury ay tagumpay. Salamat sa tulong ng artificial intelligence na si Claude na sumusuri sa mga datos at namimili ng mga target. Subalit may peligro itong daladala dahil pagdating sa digmaan, wala itong konsensya, walang awa sa bata o matanda. Marahil sa mga susunod na araw, malalaman natin ang tunay na kakayahan ni Claude o marahil masaksihan kung gaano ito kabrutal. Hindi batang sabi, the greatest danger of AI is that people think that there is no danger in AI. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.